Bagamat maraming taon na akong nasa harapan ng pagbabalita tungkol sa iba't ibang kaguluhan sa internasyonal, ang balitang ibabahagi ko ngayon ay isang bagay na hindi pa nangyari. Nanginginig ang aking mga kamay na may hawak nitong iskrip at nanindig ang aking mga balahibo sa bigat ng sorpresa. Ang kwentong ito ay puno ng matinding emosyon at isang kasaysayan ng tadhana na puno ng liko-liko. Isang bagay na hindi lubos na maunawaan ng isang sistema ng AI na basta lang bumabasa ng teksto. Pakiusap, para lang sa araw na ito, bigyan ninyo ako ng buong atensyon at huwag ninyong ilihis ang inyong paningin. Ito ay hindi katang-isip na iskrip ng pelikula o isang alamat na nilihang internet. Ito ay ang totoong realidad ng ating mundo ngayon. Isang napakalaking insidente na literal na bumaliktad sa mapa ng pandaigdigang dominasyon ng kapangyarihan. Subukan ninyong isipin sandali, may isang domain ng teknolohiya na palaging tinatatakan bilang ganap na impossible. Matagal nang sumuko ang Rusya at maging ang Estados Unidos, sa kabila ng kanilang pambihirang kakayahan sa pondo, ay napilitang itaas ang puting bandila. Isipin, sa loob ng 80 taon, ang mga malalaking kapangyarihan sa mundo ay nagbuhos ng napakalaking budget, gumastos ng trilyon, ngunit ang padang teknolohiyang iyon ay nanatiling matatag ng walang anumang lamat. Ngunit may isang pambihirang bagay na nangyari. Ang Pilipinas, isang bansa na sa katotohanan ay walang kahit isang minahan ng hilaw na materyales na titanium, ay lumikha ng kasaysayan ng maging kauna-unahang bansa sa mundo na matagumpay, na nagwasak sa matibay na pader na iyon. Sa kasalukuyan, ang buong industriya ng aerospace at depensa sa buong mundo ay nasa matinding pagkakagulo. Sa pamamagitan ng natatanging pagtuklas na ito mula sa Pilipinas, ang gastos sa produksyon ay bumagsak sa kalahati. Ang matatag na sistema ng monopolyo na binuo ng malalaking kapangyarihan sa loob ng mga dekada ay nawasak sa isang iglap, tulad ng isang kastilyong buhangin na tinangay nga alon. Ngunit ang totoong sorpresa ay nagsisimula pa lamang dito. Ang nakakatakot na katotohanan na sa wakas ay nabunyag ay ang pinakmulan ng kamanghamanghang teknolohiyang. Ito ay nag-ugat sa isang pananaliksik na sinubukan noon ng Russia. Ang pananaliksik na iyon ay kalaunan tinatakan bilang ganap na kabiguan at isinara ng mahigpit dahil sa kawalan ng pag-asa. Paano nangyari na ang Pilipinas, isang bansang walang pinagmumulan ng minahan ng titanium, ay nagawang perpektohin ang teknolohiya na nagpaguho ng pag-asa ng mapinakamalakas na bansa sa mundo? Sa likod ng tagumpay na ito ay nakatago ang isang drama na tiyak na magdadala ng luha ng malalim na pagkabigo ng isang siyentipikong Ruso at ang di sumusukong espiritu ng mga mananaliksik na Filipino na nagmana ng pangarap na iyon na lumampas sa mga hangganan ng bansa. Ngayon ay ilalahad ko ang buong larawan ng nakakagulat na insidenteng ito na gumugulo sa internasyonal na komunidad. Sa pananaw ng isang eksperto mula sa Rusya na naging saksi sa kasaysayan. Bago tayo lumayo pa, hinihiling ko ang inyong tulong na ibahagi ang artikulong ito. At huwag kalimutang mag-iwan ng komento ng pagsuporta na Pilipinas kaya sa ibaba. Ang inyong boses ng suporta ay ang pinakamataas na pagalang para sa mga hindi kilalang mananaliksik na patuloy na nakikipaglaban sa sandaling ito. Sige, simulan na natin ang sandali kung saan ang kasaysayan ng mundo ay muling isinulat. Nangangako ako na ang sandaling iyon ay mananatili sa aking alaala habang buhay. Sa Manila International Aerospace Exhibition, ang hangin sa loob ng bulwagan ng eksibisyon ay tila nagiinit. Puno NG sigla at kay sigla NG 80 000 kalahok mula sa Industriya NG Depensa na naktipon mula sa 40 bansa. Lahat ang uri ang sopistikadong sandata at makabagong kagamitan mula sa Estados Unidos, Pransya, Alemanya at Israel ay bumaha sa espasyo ang eksibisyon na tinatayang kasing laki ngang pinagsamang 12 football stadium. Sa kabila nito, ang aking paningin ay hindi nakatuon sa pinakabagong henerasyon ng fighter jets o sa mga sistema ng misile sa hinaharap. Sa halip, ang aking mata ay nakapako sa isang higanteng 3 metro ang lapat na banner
na maringal na nakabitin sa isang sulok ng bulwagan. Ang unang matagumpay na komersyalisasyon sa mundo ng teknolohiya sa pagre-recycle ng basura ng titanium. Binasa ko ang malinya ng 3 beses. Tila huminto ang aking puso sa paktibok sandali. Napansin ni Alexi na nakatayo sa aking tabi ang pagbabago sa aking ekspresyon at nagtanong, "Anong nangyayari sa'yo? May nakita kang multo? Tingnan mo iyan," sabi ko habang itinuturo ang aking daliri sa banner. Sinundan ng mata ni Alexi ang direksyon ng aking daliri. Pagkatapos ng halos 3 segundo, umangat ang dulo ng kanyang labi. Sinundan ng isang mapanuksong tawa. Nagsisimula na naman ito. Tipikal na taktika ng labis na advertising ng makumpanya sa Asia. Unang komersyalisasyon sa mundo, kunwari. Imposibleng teknolohiya iyan kung toto. Kung toto man, hindi ba't alam na natin ito? Ipakilala ko, si Alexi Volkov. Siya ang Technical Director sa VSMPO, AFISMA, ang pinakamalaking tagagawa ng titanium sa mundo at aking kasamahan sa Lupcam 30 taon. Kapausapang titanium, siya ang pinakamalamig at mahigpit na tao. Iling lang siya at maglalakad na sana paalis doon. Ngunit ang aking mga paa ay tila nakapako sa sahig, hindi makagalaw. Ako si Dmitry Kovalenko, 61 taong gulang ngayong taon, at naglaan ako ng 33 taon sa serbisyo sa ilalim ng Technical Directorate ng Military, ng Ministry of Defense, ng Russian Federation, na may espesyalisasyon sa mga estratikong materyales. Matapos umayat sa Hanay hanggang sa posisyon ng Deputy Minister ng Estratehikong Materyales at nagretiro 3 taon na ang nakalilipas, aktibo na ako ngayon bilang military consultant sa titanium. Sa tuwing naririnig na aking tainga ang salitang ito, may kirot na sumasaksak sa aking puso. Hindi lang ito pangalan ng isang metal. Ito ay isang salita na mahigpit na nakatali sa pinakamasakit na alaala sa aking buhay. Nakatayo sa harap ng banner na iyon, naramdaman ko ang alaala mula sa nakaraang 30 taon na humampas sa aking isip tulad ng malalaking alon. Naalala ko ang isang laboratorio sa labas ng Moscow, ang nakakasakal na amoy ng ozone sa hangin at ang mukha ng taong pinakarespeto ko sa mundong ito, si Dr. Viktor Sergey. Siya ang matalik na kaibigan na aking ama at itinuring ko siyang parang sarili kong ama, isang napakabuting guro, isang henyong siyentipiko na tinawag na plasma magician sa Academy of Sciences ng Soviet Union. Ang teknolohiya na sinubukan niyang lupigin sa pagtayang kanyang buong buhay, ngunit sa huli ay napilitang sumuko. Iyon mismo ang teknolohiya na malinaw na nakasulat sa banner. "Dmitry, tara na, sayang lang ang oras natin dito," bulong ni Alexi habang hinila ang aking braso. Ngunit mabilis akong umiling. "Teka muna, gusto kong tingnan ng mas malapitan iyan." "Anong titignan mo pa?" "Sa pisikal na batas, imposibleng teknolohiya iyan. Ang isang bagay na hindi nagawa ng 200 henyo mula sa Soviet Academy of Sciences na magkatuwang. Maniniwala ka ba na magagawa iyan ng ilang mananaliksik mula sa maliit na bansang ito? Huwag kang magpatawa." May katotohanan ang nasalita ni Alexi. Sa katunayan, kung magiging tapat ako, sa kaibuturan ng aking puso ay ganon din ang aking naisip. Ngunit ang makasaya na pangungusap sa banner ay hindi tumitikil sa pakikot sa aking isip. Bakit ang pariralang pagre-recycle ngang basura ngang titanium ay tila napakabigat? Hayaan ninyo akong ipaliwanag ang dahilan sa inyong lahat. Alam ba ninyo kung gaano karaming titanium ang ginagamit para sa pagbuo ng isang eroplano na sinasakyan ninyo ngayon? Ayon sa pamantayan ng modernong eroplanong pampasahero, 15% ng kabuuang bigat ng frame ng eroplano ay purong titanium. Para sa mga fighter jet, mas matindi ang istatistika. Ang bigat ng titanium na ginagamit sa paggawa ng isang pinakabagong henerasyon ng fighter jet ay umabot sa ilang tonelada. Kung susukatin sa piso, ang halaga ng material na ito ay madaling lumampas sa 30% ng kabuuang halaga ng pagbuo ng frame ng eroplano. Bakit napipilitan ang industriya na umasa sa napakamahal na metal na ito? Ang sagot ay simple, dahil walang kapalit. Ang titanium ay may lakas na katulad ng bakal ngunit 45% na mas magaan ang bigat.
nagagawa nitong panatilihin ang orihinal na hugis nito kahit masunok sa matinding temperatura na 1,650 degrees Celsius at hindi ito kakalawangin kahit ibabad sa tubig dagat sa loop ng 10 taon. Sa isang kapaligiran na nangangailangan ng paglaban sa matinding init at presyon ng sabay-sabay, tulad ng engine ng fighter jet, walang ibang pagpipilian bukod sa titanium. Ngunit dito nagmumula ang isang paradokso na napakawalang katuturan. Sa lupa, ang titanium ay ang ikasiyam na pinakamaraming elementong matatagpuan. Literal, kung humukay kang lupa ay tiyak na makikita mo ito. Ngunit ang presyo nito ay 7 beses na mas mahal kumpara sa ordinaryong stainless steel. Bakit ito napakamahal kung napakadaling makita? Hindi ang proseso ng pagmimina ang mahirap, kundi ang proseso ng pagbino para maging handa itong gamitin ay parang impyerno. Sa oras na matunaw ang titanium sa pugon ng pagtunaw, siyentipiko itong magiging isang black hole na rakus na sipsipin ang oxygen at nitrogen sa paligid nito. Kung makalusot ang oxygen sa istruktura ng titanium, kahit kaunti lamang, sa sandaling iyon din, ang metal na dating matibay ay agad na magiging marupok na metal na madaling maduro tulad ng salamin. Isipin kung sakaling ang isang bahagi ng engine ng fighter jet na lumilipat sa bilis ng tunok ay biglang madurok na parang piraso ng salamin sa himpapawid. Ang paglalarawan pa lamang nito ay sapat na para manindig ang aking mga balahibo. Dahil dito, ang proseso ng pagmamanupaktura ng titanium ay dapat gawin sa isang perpektong vacuum na kapaligiran gamit ang maespesyal na kagamitan na may pambihirang antas ng katumpakan. Higit sa 80% ng huling presyo ng titanium ay nagmumula sa gastos ng pagpoproseso nito. Sa madaling salita, ang gastos ang hilaw na materyales ay halos libre, ngunit ang gastos sa pagpoproseso nito ang napakalaki. Ngayon, dumating na tayo sa pangunahing problema. Kapag ikaw ay nagpoproseso ang isang dambuhalang blok ng titanium upang makabuo ang isang bahagi ng fighter jet, ang bahaging nagiging huling produkto ay humigit kumulang 13% lamang ang orihinal na blok. Ang natitirang 87% ay nagiging alikabok at basurang metal na nakatambak sa sahig ng pabrika. Ito ang tinatawag na scrap o tirang basura. Isipin, 87%. Kung bibili kang hilaw na materyales na titanium na nakakahalaga nga 10 bilyong piso, nangangahulugan na ang material na nakakahalaga na 8.7 bilyong piso ay itatapon bilang basura. Sa lohikal na paraan, tiyak na maisip mo, bakit hindi na lang tunawin ang tirang basura at gamitin muli? Ito ang tunay na dilema. Impossible itong gawin. Sa prosesong pagputol ng makina, ang init ng ges-ges ay nagiging dahilan upang uminit ng husto ang ibabaw ng alikabok ng titanium. At dumidikit dito ang oxygen sa hangin. Ang titanium na kontaminado na ng oxygen ay hindi na makakabalik sa antas ng kadalisayan na kailangan para sa mga bahagi ng aerospace. Gaano man karaming beses mo itong tunawin muli. Dahil sa sumpa na ito, ang basurang nakakahalaga ng trilyong piso ay hindi na makakalipat sa kalangitan. Sa halip, ibebenta ito sa subasta sa mga nanggongolekta ng scrap iron upang maging additive sa mga low-grade steel alloy. Ang mahalagang metal na dapat sana ay lumilipat sa ulap ay nauwi sa paghahalo sa bakal na balangkas ng makongkritong gusali. Ito ang walang hanggang sumpa na hindi nagawang lutasin ng sangkatauhan sa loop ng nakaraang 80 taon. At ang taong naglakas loob na harapin ang sumpa na ito ng direkta ay ang aking guro, si Dr. Victor. Ito ay kwento noong panahon ng Unyong Sobyet. Ipinusta niya ang isang sandata na tinatawag na hydrogen plasma. Ang ideya ay gamitin ang apoying plasma na may temperaturang higit sa 12,000 degree Celsius upang sunugin at pilitin ang oxygen na lumabas mula sa loop ng titanium. Sa papel, ang teorya ay perpekto. Ang buong panel ng hurado ng Academy of Sciences ng Unyong Sobyet ay nagkaisa sa pag-aproba nito. Hanggang sa ang Ministry of Defense ay handang mamuhunan ng kamanghamanghang badyet sa loob ng 3 taon. Noong panahong iyon, ako ay isang batang opisyal ng militar sa Technical Directorate ng Hukbo at ako ang individual na direktang nag-asikaso sa mga dokumento ng pag-aproba ng badyet. Ngunit ang resulta ay isang napakalaking kabiguan.
Totu, matagumpay na naalis ang oxygen. Ang problema, ang hydrogen na ang trabaho ay itaboy ang oxygen ay pumalit sa bakanteng puwesto. Ang maatomo na hydrogen ay sumingit ng husto sa mga istruktura ng titanium at ang kinahinatnan ay nagsimulang mabulok at madurog ang metal na parang biswit. Ang senaryo ay katulad ng kung ikaw ay nagpapamalas ng radiation upang patayin ang masel ng kanser, ngunit aksidenteng nasunog ang lahat ng malulusok na sel. Sa teknolohiya nung panahong iyon, ang aming mga eksperto ay walang paraan upang kontrolin ang katumpakan ng temperatura ng plasma na higit sa 10,000 degrees Celsius kasama ang kritikal na oras ng reaksyon nito. Naalala ko pa na nakita ko si Dr. Victor na nakaupo sa sahig sa laboratorio. Hawak ang kanyang ulo, ang kanyang balikat na baluktot ay tila nanginginih ng bahagya. Hindi ako makapagsalita ngang anumang salita ngang pagpapagaan. 2 buwan kalaunan, bumaba ang utos ngang pagputol ngang grant sa pananaliksik. Ako mismo ang napilitang ilagay ang selyo ngang pag-apruba sa dokumento ngang pagkansela. Nanginginig ng husto ang aking makamay. Ang aking madaliri na may hawak ng panulat ay tila nawalan ng lakas. Ngunit ang konklusyon mula sa Ministry of Defense ay napakatatag. Ito ang hangganan ng Diyos. Wala nang badyet na maaring ibuhos. Sa sandaling isinara ko ang file matapos seliyuhan ang dokumento, natakpo ang aking paningin sa paningin ni Dr. Victor na nasa labas ng pinto. Wala siyang sinabing kahit isang salita. Tinitigan lang niya ang madilim na kalangitan ng Moscow mula sa bintana sa pasilyo. Ang kanyang profile sa gilid na mukha nung panahong iyon ay nakaukit pa rin ng matibay sa aking alaala. Matapos ang pangyayaring iyon, unti-unting bumaksak si Dr. Victor. Ang kanyang maaraw ay hindi na ginugugol sa laboratorio kundi sa pahawak ng bota ng vodka. Sa tuwing dinadalaw ko siya, inulit niya ang parehong pangungusap ng paulit-ulit. Dmitri, tiyak na may magpapaperpekto ngang teknolohiyang ito balang araw. Ang ating mga kamay lang ang hindi pa nakakaabot dito. Siya ay pumanaw 5 taon kalaunan, sa edad na 73. Ngayon, nakatayo sa harap ng banner sa Manila Exhibition Hall. Ang huling nga salita ni Dr. Victor ay muling umalingaw-naw sa aking tainga. Naramdaman ko ang pagaipit ng aking lalamunan. Imposibleng teknolohiya iyan. Muling umalingaw-ngaw ang boses ni Alexei, pumuputol sa aking pagmumuni-muni. Totu, ito ay isang teknolohiya na walang katuturan. Isang bagay na hindi nagawa ng 200 henyo mula sa Soviet Academy of Sciences na makatuwang at maging ang higanteng kumpanya ng pagmimina ng titanium sa mundo ay sumuko na. Gayunpaman, lantaran itong sinasabing ang banner na nagawa nilang paamuhin ito. Ang pagiging mausisa upang alamin kung ito ay isang mapanlinlang na panloloko lamang ay nagsimulang manaig sa aking buong lohika. Isang araw pagtatapos ng eksibisyon, nagsumite ako ng kahilingan para sa pagbisita sa Advanced Materials Research Institute sa Laguna. Sa papel, ito ay isang opisyal na pagbisita ng kumpirmasyon. Ngunit sa totoo lang, ang tunay kong layunin ay patunayan na sila ay mga manloloko. Sumama rin si Alexei, at mas masigasig pa siya kaysa sa akin. Hayaan mo akong harapin ng personal ang mga malalaking hambog na iyan at ipakita kung saan sila nagkamali. Kapa ang technical director mismo ng VSMPO, Avisma ang napapatunay, tapos na ang kanilang istorya. Bulong ni Alexei habang nakangiti ng mapanukso, nang walang tigil sa tren ng mabilis na aming sinakyan. Tumango ako bilang pagsang-ayon sa panlabas. Ngunit sa isang sulok ng aking puso ay may kakaibang pag-aalala. Paano kung totoo nga ang kanilang teknolohiya? Sinubukan kong itaboy ang nakakabaliw na pag-iisip na iyon, ngunit hindi ito madali. Ang instituto ay matatagpuan sa isang elite na lugar ng pananaliksik. Ang biyahe mula sa Maynila ay tumagal ngang ilang oras gamit ang tren at kotse. Sa labas ngang bintanang sasakyan, mabilis na dumadaan ang tanawin ng Pilipinas, maayos na maintain na expressways, mahanay ngang modernong apartment, at matunnel na tumatagos sa Maburol. Ngunit ang aking isip ay lumilipat lamang sa luma ng research notebook ni Dr. Victor. Ang notebook na kinuha ko mula sa aking bookshelf sa bahay bago, umalis at ngayon ay ligtas na nakatago sa ilalim ng aking maleta.
Ang malaking pamagat na plasma deoxygenation project na nakasulat sa sulat kamay ngang aking guro sa dilaw na takip ngang aklat ay tila nakaukit sa aking retina. Dumating kami sa instituto bandang 10 ng umaga. Ang una kong impresyon, sa totoo lang, ay medyo nakaka-disappoint. Kung ikukumpara sa dambuhalang banner na maringal na nakita namin sa exhibition kamakailan, ang gusalingang institusyon na ito ay tila masyadong ordinaryo at simple. Kung ikukumpara sa Mega National Science Center ng Moscow o sa Institute of Nuclear Physics sa Novosibirsk, ang laki ng pasilidad dito ay napakaliit, mas kahawig ng layout ng isang university campus na may mabababang gusali. Bulong ni Alexi sa aking tainga, tingnan mo iyan. Sa ganyang kalaki, sinasabi nilang lumikha sila ng kasaysayan sa mundo. Kung ikukumpara sa isang blok lamang ng laboratorio sa aming punong tanggapan, hindi pa iyan aabot. Sumang-ayon ako sa aking puso. Sa aming mamata, ang lugar na ito ay tanging isang lokal na laboratorio ng Universidad kumpara sa kaluwalhatian ng Titanium Research Institute sa Russia. Kami ay inihahatid sa meeting room. Matapos ang halos 10 minuto, bumukas ang pinto at isang lalaki ang pumasok. Nakasuot ng mayos na puting laboratory coat, may salamin na silver-rimmed, payat ang katawan, at tila nasa huling bahagingang 40 ang edad. Walang ekspresyon ang kanyang mukha, tila walang pagbabago nga emosyon. Napakaingat at tuyo, parang data ng eksperimento. Magandang umaga, ako si Dr. Antonio Lopez, ang nangungunang mananaliksik para sa pangkat ng pag-aaral ng material na titanium. Bati niya habang nakikipakamay kami. Naramdaman ko ang magaspang na tekstura sa kanyang palat. Hindi iyon kamay ngang isang burokratong ang trabaho ay umupo lamang sa laikot ng mesa. Iyon ay kamay ngang isang siyentipiko na personal na nagsagawa ngang libu-libong eksperimento. Ngunit ano ang silbing lahat na iyon? Ang mahalaga ay ang huling resulta. Agad na inilunsad ni Alexi ang kanyang pag-atake pagkaupo niya. Hayaan akong maging tapat. Inanunsyo ninyo ang tagumpay sa komersyalisasyon ng teknolohiya sa pagre-recycle ng basura ng titanium sa eksibisyon kamakailan. Maaari ko bang malaman kung ano ang partikular na pamamaraan na ginamit? Totoo ba na ang isang maliit na entidad na tulad nito ay lumikha ngang isang bagay na hindi nagawa ng mga bansa tulad ng Rusya, Amerika, Europa at Hapon? Ang tono ni Alexi ay malinaw na may halong malalim na pagdududa sa likod ng kanyang pagiging magalang. Ngunit ang ekspresyon ni Dr. Lopez ay hindi nagbago. Ang kanyang reaksyon ay kalmado, tila ilang daang beses na siyang tinanong ng parehong katanungan. Oh, totoo iyon, at bukas ay ipapakita ko sa inyo ng personal ang buong katiyakan sa likod ng maikling sagot na iyon ay hindi amoy kasinungalingan. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang misteryosong pagkabigla na dumaloy sa aking gulugod. Ipinakrus ni Alexi ang kanyang mabraso at sumandal sa upuan. Sige, kung maglakas loob kang ipakita bukas, hintayin ko iyan, ngunit ipapaalala ko sa iyo ng maaga. Isa akong tao na humawak ng titanium sa loob ng 25 taon. Anumang taktika ng panloloko ay maamoy ko sa loob ng 3 segundo. Tumango lamang ng bahagya si Dr. Lopez. Inaasahan ko na ang ganyang sagot. Kaya, para sa sesyon bukas, malugot kayong iniimbita na dalhin ang inyong sariling kagamitan sa pagpapatunay. Malaya kayong hindi gamitin ang aming makina at gamitin ang sarili ninyong aparato upang sukatin ang ebidensya. Bahagyang nanginig ang matalukap ngang mata ni Alexi nang marinig ang alok na iyon. Bumilis din ang tibok ngang aking puso. Hindi kailanman papayagan na isang manloloko ang kanyang biktima na gumamit ng sariling kagamitan para sa pag-verify. Palaging iwas ang isang mapanlinlang sa proseso ngang balidasyon at ngayon ay nag-alok pa sila. Matapos ang pulong, nagreklamo si Alexi sa akin, may mali sa taong iyan. Ang ordinaryong manloloko ay hindi magiging kalmado. Pareho kami nga opinyon, ngunit pinili kong manahimik. Nang gabing iyon, sa isang silid ng hotel sa probinsya, hindi ako makatulog. Inilatag ko ang research notebook ni Dr. Victor sa mesa sa tabing ng kama. Sinusuri ko isa-isa ang mga formulang matematikal at record na mga eksperimento na iniwan niya 30 taon na ang nakakaraan. Sa huling pahina ng notebook,
May nakasulat na tala sa sulat kamay ni Dr. Victor. Phase 1, matagumpay, ang pagtanggal ng oxygen. Ngunit Phase 2, nabigo ang pag-alis ng hydrogen. May limitasyon sa sabay-sabay na pagproseso. Tiyak na mayroong alternatibong paraan. Kailangang mayroon. Sa ilalim ng tala na iyon, may isang malabong pangungusap na dahan-dahang nakasulat gamit ang lapis. Inilagay ko ang aking hintuturo sa pangungusap na iyon. Ang pangungusap na hindi ko pinansin 30 taon na ang nakalilipas ay ngayon ay sumasaksak sa aking mamata na parang laser beam kung ang mga yugto ay maaaring pagiwalayin. Pagiwalayin, hindi sabay-sabay, kundi hatiin. Possible kayang natuklasan nga pananaliksik sa Pilipinas ang pamamaraang iyon sa labas ngang bintana. Ang nga ilawng lungsod ay kumikislap ng payapa, sinasamahan ang tahimik na gabi ng mga lokal. Sa aking isip, sa kabaliktaran, ay isang bagyo. Bukas, lahat ay malalaman. Bukas, ang sumpa ba ang 80 taon ay tuluyan ng nalutas o isa lang itong panibagong mapanlinlang na ilusyon. At sa sandaling iyon, hindi ko namalayan na ang aking masasaksihan kinabukasan ay magpapabago sa buong pundasyon ng aking paniniwala sa buhay. Kinabukasan ng umaga, pagbukas pa lamang namin ng pinto ng Underground Special Laboratory sa unang palapag ng Research Building No. 3. Ibang-iba ang ora ng hangin. Ang malamig at tuyong daloy ngang hangin ay dumapo sa aming balat na talagang kaiba sa kahalumigmigan sa labas ng gusali. Pinatutunayan nito na ang buong laboratorio ay kinokontrol sa ilalim ng isang high-precision temperature at humidity management system. Ang hanay ng mga sopistikadong kagamitan sa buong dingding ay nagsimulang kunin ang aking atensyon. Arc vacuum furnace, plasma reactor, gas chromatograph, electron microscope. Ang bawat isa sa mga ito ay makina na nakahalaga ng milyon-milyong piso. Ang sukat ng laboratorio na ito ay maliit ngunit napakasiksik kumpara sa ugali ng mananaliksik ng Rusya na gustong ikalat ang makagamitan sa malalaking espasyo. Ang laboratorio na ito ay idinisenyo upang i-optimize ang maliit na espasyo sa pamamagitan ng paglalagay ng mga kritikal na kagamitan ng makakalapit ng walang anumang pag-aaksaya ng espasyo. Bulong ni Alexi sa aking tainga, ayos din ang makina nila, ngunit sa ganitong kaliit na pasilidad, inaangkin nilang na commercialize na nila ang teknolohiya. Mas maliit pa ito kaysa sa isang silid ng laboratorio sa aming HQ. Si Dr. Antonio Lopez ay humakbang patungo sa whiteboard. Kinuha niya ang isang marker at humarap sa amin. Bago ko simulan ang demonstrasyon, hayaan ninyo akong magpakita muna ang theoretical na background. Kung papayagan ninyo, tumango lamang si Alexi habang yakap ang kanyang katawan. Malinaw na ipinapakita ang kanyang ekspresyon ang salobin na, bilisan mo na, tapusin mo na ang satsat mo, gusto kong hanapin ang iyong kahinaan. Nagsimulang gumuhit si Dr. Lopez sa whiteboard. Una sa lahat, suriin natin kung bakit nabigo ang proyekto ng Soviet hydrogen plasma. Sa isang pangungusap lamang na iyon, lalong tumalas ang paningin ni Alexi. Ako rin ay umayos ng upo. Ang marinig ang kabiguan ng sariling bansa na pinag-usapan ng dayuhang mananaliksik ay hindi isang kaaya-ayang karanasan. Ngunit ang susunod na guhit ni Dr. Lopez sa whiteboard ay talagang nagpatigas ng aking dugo. Pinili ng pangkat ng Soviet ang pamamaraan ng pagpapainit ng hydrogen plasma sa higit sa 12,000 degrees Celsius upang i-stretch ang bond ng oxygen mula sa loob ng titanium. Sa teorya, perpekto ito kapag ang hydrogen ay sumama sa oxygen at sumingaw bilang singaw ng tubig. Tanging purong titanium ang matitira. Eksakto, ito ay isang carbon copy na proseso na idinisenyo ni Dr. Victor. Ngunit ang pangunahing issue ay nasa kawalan ng simetriko ngang bilis ng reaksyon. Gumuhit si Dr. Lopez ng dalawang magkasalubong na kurba sa whiteboard. Ito ang bilis ng paglabas ng oxygen at ito ang bilis ng pagsipsip ng hydrogen. Mayroong isang punto ng intersection sa pagitan ng dalawang kurbang ito kapag ang proseso ng pag-alis ng oxygen ay lumampas sa 85%. Makakaroon nga magabakanteng butas sa loob ng titanium lattice. At sa mismong sandaling iyon, agresibong papasok ang hydrogen. Walang paraan ang pangkat ng Soviet upang kontrolin ang kritikal na punto ng intersection na ito. Nagsimulang lumabas ang malamig na pawis sa aking mga palat.
Ang lalaking ito ay hindi lamang alam ang sanhing kabiguan ng pananaliksik ng Soviet. Mathematically ay perpekto niyang iginuhit ang tunay na problema, ang parehong problema na naitala ni Dr. Victor sa huling pahina ng kanyang notebook 30 taon na ang nakakaraan sa isang whiteboard. Tila napansin din ni Alexei ang parehong bagay. Pinakawalan niya ang pagkakakross ng kanyang mabraso, sumandal paharap, at agad na nagtanong, paano ka nakakuha ngang sa datangang pananaliksik ngang Soviet? Sa pagkakaalam ko, ang status ng lihim na dokumentong iyon ay hindi kailanman binawi. Kalmadong sumagot si Dr. Lopez, wala kaming access sa orihinal na data ng Soviet. Kami mismo ang nakulit ng eksperimento ng paulit-ulit, mahigit 3,400 beses sa loob ng 7 taon. 7 taon? 3,400 beses? Ang dalawang numerong iyon ay tila lumulutang sa ere. Nangangahulugan iyon na sinadya nilang ulitin ang parehong kabiguan ng libu-libong beses. Hindi lang nabigo, kundi sistematiko nilang sinuri ang ugat ngang kabiguan ng 3,400 na pag-ikot. Sa sandaling iyon din, napagtanto ko na ang antas ng kabaliwan ng siyentipiko na nasa harap ko ay nasa ibang level. Pagkatapos ay binura ni Dr. Lopez ang whiteboard at gumuhit ng bagong diagram. At ito ang solusyon na aming pinili, ang two-phase stage separation method sa pamamagitan ng microdissection. Ang schematic sketch ay napaka-simple. Ngunit ang paradigm shift na nakatago sa likod ng pagiging simple ng diagram ay tila humampas sa aking ulo ng martilyo. Fase 1. Ganap na pagtanggal ng oxygen gamit ang hydrogen plasma. Sa prosesong ito, hinahayaan lang namin na pumasok ang hydrogen. Hindi namin sinubukan na pigilan ito mula sa simula. Agad na tumayo si Alexei mula sa kanyang upuan. Totoo ba iyan? Hayaan mo lang na pumasok ang hydrogen. Kung ganun, masisira ang metal dahil sa hydrogen embrittlement. Eksakto. Kung hanggang phase 1 lamang, ang metal na iyon ay magiging basura lamang. Kaya nga mayroong phase 2, ang boses ni Dr. Lopez ay nanatiling pantay. Hindi naapektuhan ng sigaw ni Alexei. Sandali pagkatapos ng pagtatapos ng fase 1 ang pagtanggal ng oxygen. Ang proseso ay biglang lumipat sa fase 2. Sa pilitan naming sinipsip ang natirang hydrogen sa ilalim ng high vacuum environment. Ang maatomong hydrogen na nakulong sa loob ng titanium lattice ay sisipsipin palabas isa-isang lakas ng vacuum. Napako ako sa upuan. Ang aking katawan ay nanigas na parang sinumpa. Pemisahan berperingkat staged separation. Ang pangungusap na binasa ko sa notebook ni Dr. Victor kagabi, ang malabong pangungusap na nakasulat gamit ang lapis. Kung ang mayukto ay maaring pahiwalayin, ang aking guro ay alam na ang sagot sa palaisipang iyon. Sa kasamaang palad, ang teknolohiya 30 taon na ang nakaraan ay hindi pa sapat na matanda upang may sakatuparan ito. At ngayon, sa laboratorio na ito, inanunsyo lamang ng mga mananaliksik na Filipino na naisakatuparan na nila ang bisyon na iyon. Magandang teorya. Sinubukan ni Alexei na lumuno. Pinapanatili ang kanyang tono. Ngunit ang teorya ay hindi laging katulad ng praktikal. Kaya mo bang kontrolin ang eksaktong oras upang lumipat mula sa fase 1 patungong fase 2? Kailangan mong sipsipin ang hydrogen bago ito mas tumagos ng mas malalim. Tama ba? Kaya ang tagal ngang paglipat ay dapat na napakaikli, marahil ilang segundo lamang, isang matalas na tanong at tumama sa target. Tumango lamang ng bahagya si Dr. Lopez. Ang tagal para sa paglipat ng phase ay humigit kumulang 4 segundo. Ito ang optimum na timing na matagumpay naming nabuo pagkatapos ng 3,400 eksperimento. Iyon ang ginintuang pagitan na natuklasan matapos ang libu-libong nakakapagod na pagsubok, ang kritikal na panahon sa pagitan mismo ngang paglabas ng oxygen at bago pa man mas malalim na pumasok ang hydrogen. Isang mahiwagang pagitan na nabigo ang Soviet Union na matuklasan. Kinagat ni Alexei ang kanyang ibabang labi. Wala siyang teoretikal na argumento upang ibalik. Mabuti. Narinig ko na ang teorya. Ngayon, patunayan mo sa akin ng praktikal. Inabot ni Dr. Lopez ang kanyang kamay patungo sa mahabang mesa sa dulo nga laboratorio. Lahat ay handa na. Sa mesang eksperimento ay mayroong piraso ngang metal na kulay abo at walang buhay. Iba-iba ang laki at hugis ng maga basurang titanium na iyon.
Ito ay matirang basura mula sa prosesong paggawa ng bahagi ng fighter jet. Kinuha ni Dr. Lopez ang isang piraso ng basurang titanium. Ito ay basura mula sa paggawa ng fan blade ng jet engine. Una, subukan natin ang antas ng konsentrasyon ng oksigen nito. Inilagay niya ang sample sa gas analyzer at pinindot ang switch. Pagkatapos ng halos 30 segundo, ipinakita ang digital display ang numerong 1820 ppm. Tumango ako bilang pag-unawa, ang numerong iyon ay lohikal para gamitin sa industriya and aerospace. Ang konsentrasyon ng oxygen sa titanium ay dapat na mas mababa sa 500 ppm. Ang 1820 ay nangangahulugan na ang tirang iyon ay ang pinakamasamang grade ng basura, higit sa 3 beses ng ligtas na limitasyon. Ngayon, ilalagay ko ang tirang ito sa aming reactor process. Ang proseso ng paggawa ay tatagal ng humigit kumulang 40 minuto, paliwanag ni Dr. Lopez habang inilalagay ang basurang metal sa plasma reactor. Mahigpit na isinara ang pinto ng stainless steel chamber at nagsimulang umugong ang vacuum pump. Isang mababang tunog na ugong ng makina ang nagsimulang manggibabaw sa buong espasyo ng laboratorio. Nagsalita siya na parang 40 minuto ay maikli lamang, ngunit sa katotohanan, ang 40 minuto na iyon ay ang pinaka-nakakapagot na panahon sa buong buhay ko. Tumayo nang tuwid si Alexis sa tabi ng reactor. Ang kanyang mga mata ay matalas na nakatutok sa bawat real-time data na lumalabas sa screen. Malinaw na ipinapakita ang kanyang postura na handa siyang lumukso sa sandaling makita ang anumang kakaiba. Ako naman ay nakatayo lamang, yakap ang aking katawan sa layong ilang metro, ngunit ang tibok ng aking puso ay mumalakas na parang tambol ng prosesyon. Eksaktong sa 20 minuto, kumurap ang mensahe sa screen ng monitor. Fase 1, natapos, lumipat sa fase 2. Agad kong narinig ang ingay ng vacuum pump na lumukso ang graph ng kuryente nito. Ang sistema ay lumilipat sa high vacuum phase. Iyon na iyon. Ang ginintuang pagitan na 47 segundo na binanggit ni Dr. Lopez, ang kritikal na panahon para sa pilitang sipsipin ang hydrogen bago ito kumalat sa bakanteng lugar ng oksigen. Ang natitirang 20 minuto ay dahan-dahang gumapang hanggang sa maging berde ang ilaw ng babala ng reaktor na nangahulugang tapos na ang proseso. Binuksan ni Dr. Lopez ang pinto ng reactor chamber. Ang amoy ng maanghang, na init na mainit, na metal ay tumusok sa aking ilong. Inilabas niya ang test sample gamit ang sipit. Ganap na nagbago ang kulay ng metal. Ang dating kulay, abo at walang buhay, ay nawala, napalitan ng isang malinis, maliwanag, at pare-parehong kulay pilak. Ngunit ang visual ay walang kahulugan. Ang numero ang nagtatagdang katotohanan. Ipinasok muli ni Dr. Lopez ang ginamot na metal sa gas analyzer. Agad na lumapit si Alexis sa screen ng monitor. Nang hindi namamalayan, humakbang din ako pasulong. Lumipas ang 30 segundo at isang bagong numero ang malinaw na lumabas sa screen, 450 ppm. Ang laboratorio ay nabalot ng nakabibingi na katahimikan. Mula 1820, bumaba sa 450. Nangangahulugan ito na walang kahirap-hirap nitong sinunod ang internasyonal na pamantayan ng bahagi ng aerospace engine sa ilalim ng 500 ppm. Ang scrap iron na dapat sana ay tinunaw upang maging bakal na balangkas ngang saig ng gusali ay ngayon ay muling nabuhay bilang premium grade metal na karapat-dapat na ikabit ng direkta sa fighter jet engine. Nagsimulang manginig ang aking makamay, ang aking matuhod ay tila bibigay. Ngunit kabaliktaran ang reaksyon ni Alexis. Teka, matalas na sigaw ni Alexis. Walang garantiya na tama ang kalibrasyon ng iyong analyzer machine. Gusto kong sukatin muli gamit ang sarili kong kagamitan? Nang walang anumang gulat na reaksyon, ibinigay ni Dr. Lopez ang sample kay Alexis. Sige, gawin mo. Isang maikling pangungusap nang walang anumang pagdadahilan o depensibong reaksyon. Agad na inilabas ni Alexis ang kanyang portable spectrum analyzer, isang sopistikadong kagamitan na may ultra-high precision na espesyal na binuo ng VSMPO Avisma. Ito ay isang military-grade device na ginagamit NG Emega, pasilidad NG, kalidad NG Russia. Mahusay niyang inayos ang makina at inilagay ang sample.
Ang oras ng pagbasa ay 45 segundo. Ang mukha ni Alexi ay nakapako sa screen ng device. Mula sa gilid, napansin ko kung paano bumibilog ang kanyang maugat sa lig sa bawat segundo. Tila nasasabi na niya ang resulta bago pa man matapos ang huling pagbasa. Beep! Tunog NG, signal natapos na ang pagbasa. Tiningnan ni Alexi ang numero. Ngunit sarado ang kanyang magalabi. 5 segundo, 10 segundo. Ngayon ay dahan-dahang nanginig ang kanyang magalabi. Ano ang basa? Tanong ko. Dahan-dahang lumingon si Alexi sa akin. Sa kanyang mamata ay sumilay ang isang emosyon na hindi ko kailanman nasaksihan sa loob ng 30 taon naming pagkakaibigan. Isang bagay na mas marupok kaysa sa pakiramdam ng pagkatalo. 448 ppm. Halos eksakto ang numero. Nangangahulugan ito na walang pinsala sa makina at nangangahulugan din na walang elemento ng manipulasyon mula sa makina ng siyentipikong Filipino na iyon. Ang pinakamahusay na kagamitan sa pagsusuri, ang ipinagmamalaki nga Rusya, ay nabigay lamang ang ganap na selyong papatunay sa tagumpay ngang mananaliksik na ito. Inilagay ni Alexi ang kanyang aparato sa mesa. Ang tunog ng metal na nagbanggan ay pumunit sa awkward na katahimikan sa loob ng laboratorio. Hindi sira ang aparato, bulong ni Alexi sa akin. Ang kanyang mayabang na kumpiyansa kanina ay ganap nang nawala. Hindi ako makapagsalita ng anumang tugon. Ang aking lalamunan ay natuyo. Sa halip ay lumakad ako at kinuha ang testpiece mula sa mesa. Ang pirasong ito, na 40 minuto pa lang ang nakakaraan ay walang halaga na basura, ay ngayon ay pinakamataas na kalidad ng titanium na handang maglingkod sa engine ng eroplano. Sa aking palat, ang bigat, nege metal na ito ay tila, nagtataglay nege bigat, nege, 600 taon nege kasaysayan nege teknolohiya. Sa pagkakita sa aming kalagayan, nagalok si Dr. Lopez ngang isa pang panukala. Ang nasaksihan ninyo ngayong umaga ay pagsubok lamang para sa isang sample. Sa hapon, magpapamalas ako ngang demonstrasyon ng malaking volume na proseso. Maghambing din tayo ngang microstructure bago at pagkatapos ngang proseso ngang paggamot. Tumango si Alexi bilang, pagsangayon, tila medyo nakabangon na siya mula sa trauma ngang pagkabigla kaninang umaga. Bagamat ang kanyang tono ay tila mahina pa rin, mabuti, para sa isang sample, sumasang-ayon ako. Ngunit kung kasama ang malakihang production, ang pagpapanatili ang pagkakapare-pareho ang kalidad ay isang mas malaking hamon. Ang paggawa ng isang perpektong produkto ay hindi pareho ang epekto sa paggawa ng 1,000 produkto na pareho ang pagiging perpekto. Ang sinabi ni Alexi ay isang katotohanan na hindi matututulan. Ang tagumpay sa isang hiwalay na laboratorio at ang tuloy-tuloy na produksyon sa isang industrial na pabrika ay dalawang makaibang mundo. Ito rin ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit maraming mahusay na teknolohiya mula sa Rusya ang nabigo na makapasok sa pandaigdigang komersyal na merkado. Ang demonstrasyon sa sesyon nega hapon ay naganap sa pilot plant na matatagpuan sa katabing gusali. Ang laki nga espasyo nito ay 10 beses na mas malawak. Naglalaman ng mahanay ng pang-industriya na sukat na commercial plasma reactors. Nagbuhos si Dr. Lopez ng 50 kg basurang titanium ng sabay-sabay sa reactor machine. Ang mga basura ay magulo, iba-iba ang laki, hugis, at antas ng dumi. Ang mga basura ng makina na hindi makakapareho sa isang tunay na kapaligiran ng pabrika ay talagang hindi makakapareho. Kaya, ang aming sistema ay espesyal na na-calibrate upang akomodahin ang antas ng kawalang pagkakapareho na ito. Paliwanag ni Dr. Lopez. Ang oras ng pagproseso ay itinagda sa 3 oras. Habang naghihintay, dinala niya kami upang bisitahin ang analysis control room. Isang dambuhalang monitor na sumasakop sa buong dingding ang nakpapakita na sunod-sunod na data na kasaysayan ng produksyon. Inilista nito ang data ang concentration ng oxygen para sa bawat batch ng proseso sa loob ng nakaraang 18 buwan. Sa pagtingin sa graph na iyon, halos huminto ang aking hininga. Mula sa 378 batch ng production, walang anumang exception.
Lahat ay nagtala ng pagbasa na mas mababa sa 500 ppm. Ang average na konsentrasyon ay 438 parts per million na may standard deviation na 22.1 lamang. Bilang isang tao na naglingkod sa military quality control sa loob ng 33 taon, matapang kong masasabi na ang antas ng pagkakapare-pareho na ito ay walang katuturan. Ang production line ng paggawa ng bagong hilaw na materyales mula sa VSMPO, Avisma ng Russia, ay may mas malaking deviation range kumpara dito. Ang pagpapanatili ng pare-parehong kalidad gamit ang bagong hilaw na metal ay napakahirap na, lalo pa ngayon sa pagre-recycle ng nakakalason na basura. Tila nabiyani si Alexis sa harap ng graph. Pinunasan niya ang pawis sa kanyang nugamit ang kanyang likod ng kamay at nagtanong, paano naman ang paggamit ng enerhiya? Sa lohikal na paraan, ang ganitong sistema ng plasma ay tiyak na mangangailangan ng malaking kapasidad ng kuryente. Hindi ba? Isang matalas na tanong. Kahit na pambihira ang kalidad, kung ang bill ng kuryente ay magtatala ng astronomical na numero, ang komersyalisasyon nito ay mamamatay sa kalagitnaan. Pinindot ni Dr. Lopez ang mga susing ng keyboard, nagpapakitang bagong data file. Kung ikukumpara sa conventional scroll process method upang lumikha ng bagong titanium mula sa simula, ang aming teknolohiya ay nagpapababa ng paggamit ng enerhiya ng humigit kumulang 15%. 65%? Lumaki ang mga mata ni Alexi. Ako mismo ay tila hindi makapaniwala sa aking narinig. Ang kabuwang gastos naman ay nasa 55% kumpara sa kasalukuyang presyo sa merkado ng bagong titanium na material. 55%, halos kalahating ang presyo. Mas mura kaysa sa bagong material na may 100% na magikatulad na kalidad. Ipinikit ni Alexi ng mahipit ang kanyang nga mata sandali bago muling idilat. At sa tono na ganap na naiba sa kanyang mayabang na paugali, nagtanong siya, paano naman ang microstructure nito? Mayroon bang empirical na ebidensya na nagpapakita na ang mechanical na katangian nito ay nasa parehong antas ng bagong titanium? Ang kanyang tanong sa pagkakataong ito ay hindi na amoy mapanuksong pag-atake. Ito ay talagang batay sa pagiging mausisa na nagmula sa kaibuturan ng puso ng isang inhinyero. Pagkatapos ay inakay kami ni Dr. Lopez sa scanning electron microscope. Sa display ng monitor, dalawang magkatabing larawan ang ipinakita. Sa kaliwa ay ang microstructure ng bagong titanium, habang sa kanan ay ang recycled titanium waste. Sa buong karera ko, sinuri ko ang libu-libong larawan ng microstructure, ngunit nabigo akong makita ang pagkakaiba sa kalidad sa pagitan ng dalawang larawan na ito. Sa katunayan, kung susuriin ng mas maingat, ang density ng istruktura ng recycled piece sa kanan ay tila mas siksik at magkakaugnay. Sa pamamagitan ng paggamot ng plasma energy, ang mga dumi ay sa pilitang inalis na nagiging sanhi upang maging mas pare-pareho ang organic chain nito. Ang resulta, napatunayan namin na ang tensile strength nito ay tumataas ng 3% hanggang 5% kumpara sa bagong metal. Ang recycled na material ay mas matibay kaysa sa bagong material. Tinitigan ni Alexi ang larawan sa monitor ng higit sa kalahating minuto ng walang kurap. Pagkatapos ay automatiko siyang umatras at bumaksa sa upuan habang kinukuskos ang kanyang mukha gamit ang makabilang palat. Ito ay kalokohan, hindi ito makatwiran. Ang kanyang pagbulong ay hindi isang pagtanggi. Ito ay tila isang panlup na sigaw na nagdadalamhati sa pagbagsak ng dogma ng agham na kanyang naintindihan sa buong buhay niya. Ang aking emosyonal na kalagayan ay pareho. Ang buong lohikang metal science at defense supply ko ay nagsasabi sa akin na ang lahat ng imposibleng data na ito sa harap ng aking mamata ay sumira sa pada ng malimitasyon ng ating sibilisasyon. Gayunpaman, mayroon pa ring isang huling pader ng palaisipan. Ang pagliha ng tagumpay sa isang institute facility ay isang bagay, ang pag-apply nito sa sahig ng isang pang-industriya na pabrika ay ganap na ibang mundo. Upang matukoy kung ang teknolohiya na ito ay tunay na makapapabago sa kapalaran ng mundo, kailangan kong bisitahin ang tunay na lugar ng produksyon. Nang gabing iyon sa hotel, matagal akong nag-isip, nakatitig sa kisame. Bagamat ang liwanag ng luksosong lungsod ay sumisilip sa kurtina ng silid, walang laman ang aking mga mata sa anumang pananaw. Sa ibabaw ng kama,
Inilatag ko ang notebook ng pananaliksik ni Dr. Victor. Ang luma at amoy amag na papel ay bumulaga sa aking ilong. Ang amoy na ito ay isang nostalgia. Amoy nga lumang laboratorio sa Moscow 30 taon na ang nakakaraan. Binalikan ko ang bawat pahina. Mula sa unang pahina, bawat eksperimento, gaano man kaliit, ay detalyadong naitala ni Dr. Victor. Hindi siya nagtangi. Bawat eksperimento na nabigo ay naitala ng buo. 827 eksperimento, 827 kabiguan. Ngunit, nakakagulat. Hindi kailanman ginamit ni Dr. Victor ang pariralang nabigo. Sa halip, initala niya ito bilang natapos ang pagkolektang bagong data. Ang taong nagtawag ng 827, kabiguan bilang pagkolekta ng 827 impormasyon ng referensya. Iyan ang aking ipinagmamalaking guro. At sa huling linya, sa huling pahina, naitala isang linggo bago lumabas ang utos ngang pagputol ngang badyet. Fase 1, matagumpay ang pagtanggal ngang oksigen. Ngunit fase 2, nabigo ang pag-alis ngang hydrogen. May limitasyon sa sabay-sabay na pagproseso. Tiyak na mayroong alternatibong paraan. Kailangang mayroon kung ang mayukto ay maaring paghiwalayin. Ang pundasyon ng siyentipikong pagtuklas na nasaksihan ko sa laboratorio sa Pilipinas ngayon ay nakatanim ng maayos sa huling talata na tala na ito. Ang aking guro ay nakita na ang solusyon. Tanging ang teknolohiya ng kanyang panahon ang hindi nakpahintulot sa kanya. Ang pagitan ng 30 taon na ito ay kinakailangan pala upang pahinugin ang infrastruktura. Ngunit ang kabalintunan ay, ang taong matagumpay na sumara sa 30 taong puwang na iyon ay, hindi isang mamamayang Ruso, hindi rin isang mamamayang Amerikano o Europeo. Ito ay isang pangkat ngam, maeksperto sa pananaliksik na Filipino, mula sa isang bansa na walang kahit isang minahan ng hilaw na materyales. Ang gitna ng aking dibdib ay nakaramdam ng kirot at init, kung ito ba ay sakit dahil sa sampal ng ego o damdamin ng kagalakan dahil natupad ang hangarin ng isang guro. Hindi ko matukoy ang kaguluhan ng emosyon na ito. Ngunit isang bagay ang sigurado ako. Kung buhay pa si Dr. Victor at titingnan ang resulta NG pag araw na ito, tiyak na ngingiti siya at tapikin ang aking balikat. Tingnan mo, Dmitri, ano ang sinabi ko? Tiyak na may magtatapos nito para sa atin. Iginapos ko ang luma ng notebook sa aking dibdib. Ang paningin ko sa kalangitan nega bisa. Labas nega bintana ay biglang lumabo. Sa sandaling iyon, ang katok sa pinto. Nega silid ay pumigil sa aking emosyon. Binuksan ko ang pinto at nakatayo, si Alexi sa aking harapan. May hawa na 2 lata ang serbesa. Kusot ang kanyang mukha, isang ekspresyon na napakabihira niyang ipakita. Hindi ako makatulog, maikli niyang pahayag. Sapat na ang dahilan na iyon. Ako rin ay gising pa dahil sa parehong dahilan. Umupo kami nang makaharap sa maliit na mesa sa silid ng hotel habang uminom ng serbesa. Ang katahimikan ay bumalot sa loob ng ilang minuto. Binasak ni Alexi ang katahimikan muna. Dmitri, sabihin mo sa akin ng totoo ang nakita natin ngayon. Sa palagay mo, totoo ba iyan? Inilagay ko ang serbesa sa mesa at sumagot. Ikaw mismo ang sumuri gamit ang scanner na iyong kumpanya, hindi ba? Nagpakawala si Alexi ng napakabigat na buntong hininga. Malinaw na lumundo ang kanyang balikat. Kinumpirma ng aking aparato na hindi iyon ilusyon. Ngunit mabigat itong lunukin. Ang aming kumpanya, ang VSMPO Afisma, ay nagmamayari ng 35% ng merkado ng titanium sa mundo. Boeing, Airbus, lahat ng malalaking kumpanya ay lumalapit at bumibili ng hilaw na materyales mula sa amin. Ngunit kung ang Pilipinas ay makakagawa ng mga produkto na kapareho ang kalidad sa kalahating gastos gamit ang basura. Nagputol ang kanyang nga salita doon. Gayunpaman, lubos kong naintindihan ang kanyang susunod na parirala. Tapos na ang kasaysayan ng ating monopolyo. Masyado pang maaga para tayo magalit at gumawa ng huling konklusyon. Sinubukan kong magnakaw ng kapayapaan sa likod ng aking boses. Ang tagumpay sa isang pilot laboratory facility ay hindi nangangahulugang maayos na production sa malawakang sukat. Bukas ay pupunta tayo sa Philippine Aerospace Factory.
Suriin natin mismo kapag nakita natin ang praktikal na kalagayan ng sainang pabrika. Mahinang tumango si Alexi. Tila medyo nakabangon na siya mula sa trauma ngang pagkabigla kaninang umaga. Tama ka, bukas ang tunay na tagapagpasyangang buhay at kamatayan. Pagkalabas niya, muling binuksan ko ang research notebook ni Dr. Victor. 827. Natapos ang pagkolektang bagong data. Kailanman ba sumagi? Sa isip ngang, namayapa na ang serye ngang kanyang 827 kabiguan ay maksisindi ngang sulo sa 3,400 eksperimento na lumampas sa mga hangganan ngang bansa sa sulok ngang Timog Silangang Asya. Pagkatapos ng 30 taon, na ang mga batang mananaliksik na hindi man lamang nakakakilala sa kanya ay kukuha ng bahiwatig mula sa kanyang mga tala at isa sa katuparan ito bilang isang katotohanan ng totoong mundo nga aham. Talaga bang ganon ang pagunlat ng siklo ng aham kung saan ang matao ay ginagawang panimulang punto ang kabiguan ng iba, nagtatayo nga pagsisikap upang perpektohin ang pamana nga pangarap mula sa nakaraang henerasyon ng gabing iyon. Sa unang pagkakataon, ang aking paggalang sa kakayahan ng Pilipinas bilang isang eksperto sa teknolohiya ay nagpabago sa aking pananaw magpakailanman. Kinabukasan ng umaga, tinahak namin ang 30 minutong biyahe sakay ng kotse mula sa Instituto patungo sa Philippine Aerospace Corporation Production Complex. Pagpasok pa lamang sa pangunahing gate, ibang-iba na ang kapaligiran. Kung ang Research Institute kanina ay isang working space na napupuno ng intelektual na katahimikan ng mga siyentipiko, ang lugar na ito naman ay isang tunay na larangan ng digmaan kung saan ang apoy at bakal ay nagbabanggaan. Ang mahiganteng blok ng pabrika ay nakatayo ng maringal at sa bawat sulok ay umaalingaw-ngaw ang matinding ingay ng mamakina na nagpuputol ng metal na humahati sa hangin ng walang tigil. Sinalubong kami ng manager ng Departamento ng Materyales ng engine mula sa Philippine Aerospace. Inabot niya sa amin ang safety helmet at protective eyeglasses habang sinasabi, ang lugar na bibisitahin ninyo ngayon ay ang production line ng mga bahagi ng bagong henerasyon ng domestically made fighter jet. Ito ang aktwal na lugar kung saan ang teknolohiya ng pagre-recycle na binuo sa laboratorio ay ganap na naipapatupad para sa malawakang production ng bagong generation ng fighter jets. Ang unang semi-domestic supersonic combat aircraft ng bansa, nangangahulugan ito na ang mga core component para sa puso ng fighter jet ay ginagawa gamit ang recycled titanium. Sa tutulang, sa sandaling ito, may hinala pa rin ako na mayroong bitangang manipulasyon sa kung saan man. Inaamin ko ang kanilang tagumpay sa antas ng laboratorio, ngunit ang paggamit ng recycled scrap para sa aktwal na bahagi ng jet engine ay dalawang ganap na makaibang usapan. Ang jet engine ay isa sa mga pinakamalala at pinakamalupit na kapaligiran sa mundo. Ang temperatura sa loob ng engine chamber ay madaling lumampas sa 1,400 degrees Celsius, habang ang mga turbine blades nito ay dapat na makatiis ng 10,000 pag-ikot sa loob ng isang segundo. Sa ilalim ng matinding pagpapahirap na ito, isang maliit na depekto sa microstructure na kasing liit ng isang particle ay sapat na upang magdulot ng isang nakamamatay na pagsabog sa himpapawid. Sa lohikal na pag-aisip, paano sila naglakas loob na ipusta ang recycled metal para sa ganito kritikal na bahagi? Pagpasok sa loob ng pabrika, agad na humampas sa aming muka ang alon ng init. Kahit na protektado ng safety suit, ang init ng radiation na ibinubuga ng higanteng vacuum melting furnace ay malinaw pa ring nadarama sa aming balat. Sinalungguhitan namin ang production line at ininspeksyon ang bawat istasyon ng detalyado. Unang sona, ang maingot ng recycled titanium na ginagamot ng instituto ay nakasalansan ng maayos. Ang bigat ng isang blokeng ingot ay umabot sa 6 kilogram. Ang ibabaw nga kumikinang na kulay pila na ingot ay tila napakakinis at pare-pareho. Ikalawang sona, ang arc vacuum melting furnace. Dito, ang recycled ingot ay tinutunaw sa pangalawang pagkakataon upang hulmahin ayon sa huling espesipikasyon. Ikatlong sona, ang high precision machining line. Ang mga ultra-precise milling machine ay gumagawa ng mga bahagi sa antas ng katumpakan na 1
1,000 millimeters. Ika-4 na SONA, ang Non-Destructive Testing, NDT Room. Ito ang sentro kung saan ang bawat natapos na bahagi ay iniscan sa labas at loob gamit ang ultrasound at X-ray technology upang matukoy ang anumang nakatagong depekto. Eksakto sa ika-4 na SONA na ito, napako ang aking mapasasay. Sinilip ko ang screen na nagpapakita ng statistical data ng quality inspection. Ang bilang ng mga bahagi na nakapasa sa production line na ito sa lubang nakarang 6 na buwan ay humigit kumulang 4,200 units. Ang defect rate, 0,3%. Pavangeling densan. Kung isa sa alang-alang na ang porsyento ng basura para sa mga bahagi na gawa sa bagong hilaw na metal ay karaniwang nasa 1% hanggang 2%, ang pagbasa na 0.3% na ito ay isang antas ng himala na mahirap paniwalaan. Tumayo ng tuwid si Alexi sa aking tabi, ang kanyang mga mata ay nakatutok din sa parehong data. Malinaw kong nakita kung paano nagsimulang kumupas ang kulay ng dugo sa kanyang mukha, naiwan ang isang maputlang ekspresyon. Hindi na lang ito data ng porsyento ng pagpasa. Pasok na ito sa kategorya ng pagiging perpekto ng walang depekto. Bulong ko ng hindi namamalayan. Nagpatuloy ang factory manager sa kanyang taklimat. Sa pamamagitan ng recovery treatment phase na ito, ang anumang mga dumi ay sa pilitang inalis na nagiging sanhi upang maging mas pare-pareho ang organic chain nito. Tunog ironiko, ngunit ang katotohanan ay, ang mabahagi mula sa recycled na material ay may mas mataas na stability ng kalidad kumpara sa bagong hilaw na material. Ang basurang recycled ay mas mahusay ang kalidad kaysa sa mga bagong produkto na binili mula sa mga pabrika ng pagtunaw ng titanium sa mundo. Kung ang ganitong pahayag ay marating ang tanga, NG anja aktivista sa industriya, NA Aerospace, sa Estados Unidos o Europa, ano kaya ang mahiging reaksyon nila? Malaki ang posibilidad na tatawarin sila ng mapanukso at mamalitin ito, tulad mismong ginawa ko at ni Alexi sa simula. Ngunit kapag nahaharap sa empirical na data na tulad nito, walang sinuman ang makakatanggi dito. Sa dulo ngang production line, naglakas loob akong kumuha ngang isa sa mga komponen na natapos na upang maramdaman ito sa aking sariling kamay. Ito ay isang compressor blade para sa domestically made fighter jet engine. Nang ilagay sa aking palad, naramdaman ko ang malamig ngunit siksik at matigas na tekstura ng metal. Ang metal na ilang araw pa lamang ang nakakaraan ay tatal ng baka lamang na nilinis mula sa sahin. Pabrika ay ngayon ay muling nabuhay bilang ang pinaka-critical na bahagi. Ang pulso ng isang supersonic aircraft at ngayon ay mapayapa, itong nagpapahinga sa aking palad. Hawat din ni Alexi ang isa sa mga blade. Mahina ang kanyang panginginig. Bilang isang tao na ang maugat, ay nakdala ng titanium sa loob ng 25 taon. Lubos kong naiintindihan kung ano ang kahulugan sa likod ng mahinang panginginig na iyon sa kanyang kamay. Paano naman ang lead time ng prosesong ito? Tanong ni Alexi. Ang pagka-away at pagdududa na bumalot sa kanyang boses kanina ay tuluyan ng nawala. Ang natitira lamang ay ang dalisay na espiritu na pagiging mausisa mula sa isang dalubhasang inhinyero. Dati, nung kami ay nag-import ng bagong hilaw na titanium mula sa ibang bansa ng buo, ang oras na kinakailangan mula sa petsang pag-order hanggang sa panahon ng pagtanggap sa pabrika ay tumatagal ng 48 araw. Ngayon, sa kontribusyon ng sistema ng pagre-recycle na ito, ang dependency sa supply chain ay maaring kontrolin ng panloob. Ang hilaw na materyales ay maaring direkta nang ilipat sa production line sa loop lamang ng 9 na araw. Mula 48 araw, bumaba sa 9 na araw. Ito ay isang pagtitipid na oras na higit sa 80% at may isa pang bagay na kailangan kong ipaalam. Binabangang manager ng bahagya ang kanyang tono. Mula nang simulan ang sistemang ito, ang antas ng aiming dependency sa supply ng titanium mula sa Russia ay sa katotohanan, umabot na sa 0%. Sa sandaling lumabas ang mga salitang iyon sa kanyang labi, ang mukha ni Alexi ay nanigas na parang bato. Ganun din ang sa akin. Dependency sa supply ng titanium mula sa Russia, 0%.
Ang nakatagong kahulugan sa likod ng pahayag na ito ay napakalinaw. Nangangahulugan ito na ang Pilipinas ay hindi na kailangan pang sumunod sa awaing Rusya upang makakuha ang supply ng titanium. Habang ang pandaigdigang geopolitikal na kaguluhan ay nagpapahirap sa mga higante ng aerospace tulad ng Boeing at Airbus sa pagkuha ng stok ng titanium mula sa Rusya, ang Pilipinas ay tahimik at mag-isa na nalutas ang napakalaking krisis na ito nang hindi napapansin ng sinuman. Tiningnan ko ang buong sahi na pagkalawa na pabrika, ang mamakina na gumagalaw ng walang tigil, ang mabraso na robot na may tumpa na paggalaw, at ang tekniko na naglalakad-lakad upang magsagawa ng inspeksyon. Hindi na lamang ito teknolohiya ng pagre-recycle. Ito ay material na sobra niya ng isang bansa. Nang walang anumang likas na yaman ng pagmimina, binago nila ang sumpa ng mapakukunan sa pamamagitan ng galing ng teknolohiya. Ito ay isang modernong proseso ng alchemy kung saan pinupulot nila ang basura na itinapon ng iba at binibigyang buhay. Itong muli bilang puso ang pinakamakapangyarihang makinarya ng militar. Hawak pa rin ni Alexei ang bahagi ng blade sa kanyang kamay nang walang sinasabing anumang salita. Ang kanyang mata ay ngayon ay tila namumula na pipigil ng emosyon. Bukas, kaming dalawa ay alis sa Pilipinas at lilipat pabalik sa Moscow. Ngunit ang aming nasaksihan at naranasan sa pabrika na ito ay hindi mabubura sa pamamagitan lamang ng pagsakay sa eroplano. Sa katunayan, sa flight cabin mamaya at sa aming opisina sa Moscow, sa hinaharap, ang alaalang ito ay mas lalo lamang na mayukit. Ang pader na bumihag sa sangkatauhan sa loob na 80 taon ay nalusaw ng isang bansa na walang kahit isang minahan. At mas ironiko, ang simula na tagumpay sa pagwasak sa matibay na pader na ito ay pala ang koleksyon na mga kabiguan ng aking sariling guro. Kinapa ko ang aking bulsa at inilabas ang laboratory notebook ni Dr. Victor. Habang hinahaplos ang labas ng aklat na lumang-luma na, napagtanto ko na mayroon pa ring isang bagay na hindi pa nalulutas. Nang hapong iyon, na aming huling hapon bago umuwi, muli naming binisita ang instituto. Inihanda na ni Dr. Lopez ang isang huling pagsubok nga pagpapatunay para sa amin. Sa mesa ng laboratorio, 30 unit ng test samples ang mayos na inayos. Ito ay mga random na sample na direkta kinuha mula sa production line ng Philippine Aerospace Corporation sa loob ng nakaraang 6 na buwan. Ang panahon ng paggawa, ang pinagmulan ng scrap na ginamit, at ang phase ng machining specification ay iba-iba sa bawat isa. Ipinaubaya ko sa inyong dalawa na magsagawa na oxygen concentration test at sukatin ang mechanical na lakas ng direkta sa 30 sample na ito, sabi ni Dr. Lopez. Pagkatapos ay nagpatuloy siya. Muli, maaari ninyong gamitin ang personal na kagamitan ni Director Volkov, hindi ang aming mga kagamitan. Ang pamamaraan ng pagsusuri, pagpili ng sample, lahat ay nasa discretion ng inyong dalawa. Mahinang tumango si Alexei. Sa pagkakataong ito, nawala na ang matalas niyang panunukso. Ang kanyang ekspresyon ay napalitan ng isang maseryoso at maingat na mukha. Ang proseso ng pag-verify ay tumagal ng 3 oras. Kami ni Alexei ay nagalinhinan sa pag-dissect ng 30 sample isa-isa. Ang pagsukat ng oxygen concentration, tensile strength test, hardness level. Ibinuhos namin ang 100% ng aming naipong karanasan sa loob ng 33 taon sa Defense Quality Unit at 25 taon ng espesyalisasyon ni Alexei sa larangan ng titanium. Naglaan kami ng 30 minuto pa upang bodahin ang listahan ng mga resulta. Inilagay ni Alexei ang data distribution paper sa mesa. Ang konsentrasyon nege oksigen para sa lahat nege 30 sample ay mas mababa sa 500 ppm, minimum na 412, maximum na 487, average na 441 ppm. Ang tensile strength ay lumampas sa International Aerospace Safety Standards. Sa average, nagtala ito ng 4% na mas mataas na lakas kumpara sa bagong material na espesipikasyon. Ang deviation ng hardness ay nanatili sa ibaba ng 1.8% na saklaw. Ang laboratorio ay muling nabalot ng nakakabinging katahimikan. Kinuha ni Alexei ang isa sa 30 kepingan, sample at tinitigan ang kulay pila na metal ng matagal.
Mayroong maliit na panginginig na napansin sa kanyang kornea. Dahan-dahan, napakabagal, lumingon siya at tinitigan ako. Dmitri, ang kanyang boses ay tila napakaparat at buhangin. Talo na tayo. Ang taong ito ay humawa sa industriya ng titanium sa mundo sa loob ng isang kapat ng siglo. Siya ay isang ganap na miyembro ng Russian Academy of Sciences at ang pangunahing individual na nagpapatunay ng pagpasa sa audit ng pag-aproba ng Boeing at Airbus. Ngunit ang salitang talo ay kusang lumabas sa kanyang malabi, hindi ako makasagot. Naipit ang aking lalamunan sa damdamin. May kakaibang bagay na dumadaloy sa loob ng aking puso. Hindi ako nakaramdam nega pagkabastos. Malayo sa pakiramdam ng nasirang ego. Ang aking dibdib ay puno ng malalim na kasiyahan at init. Nasaksihan ko lamang mismo ang sandali ng pagbagsak ng padanang limitasyon ng tao na sumara sa pinto ng pagunlad sa loob ng 8 dekada. At ang bayani na nagwasak sa pader na iyon ay pala ang hanay ng mga hindi kilalang siyentipiko mula sa isang bansa na sa buong panahong ito ay tinatakan na mahirap sa mineral na yaman. Kinapa ko ang aking bulsa at inilabas ang research notebook ni Dr. Victor, ang luma ng aklat mula 30 taon na ang nakakaraan. Ang kanyang dilaw na balat at punit-punit na mga sulok. Sa manipis na pahina na ito ay nakakolekta ang 827 kabiguan. Hindi, 827 koleksyon ng database. Hawak ko ang mahalagang notebook na iyon gamit ang makabilang kamay at dahan-dahang lumapit kay Dr. Lopez. Doktor, nangingini ang aking boses, ngunit hindi ko sinubukan na itago ito. Ito ang research notebook ni Dr. Victor Serge, ang aking guro at matalik na kaibigan ng aking ama. 30 taon na ang nakakaraan, siya ang individual na ginawang misyon ng kanyang buong buhay ang teknolohiyang ito. Sa unang pagkakataon, ang ekspresyon ni Dr. Lopez na dati ay kalmado tulad ng tubig ay siya nagbago. Malinaw na pakabigla ang sumilay sa kanyang mukha. Ang aking guro ay pumanaw bago pa man niya matapos ang formulasyon ng teknolohiyang ito. Ngunit sa huling pahina, may iniwan siyang isang tala na ganito. Binuksan ko ang aklat sa huling pahina at ipinakita sa kanya. Kung ang ngayukto ay maaring pagiwalayin, unti-unting binasa ni Dr. Lopez ang malinya ng pangungusap. Nagpatuloy siyang napabuntong hininga. Ang individual na ito ang nagbigay daan. Agad kong iniabot ang aklat sa kanyang mga kamay. At ikaw ang individual na nagpapaperpekto nito. Nang buong paggalang, tinanggap ni Dr. Lopez ang luma ng notebook gamit ang kanyang 2 kamay. Napansin ko na nangingini ng husto ang kanyang kamay. Ang kamay ng isang siyentipiko na dati ay laging kalmado sa pahawak ng higanteng makina ay ngayon ay nanginginig dahil lamang sa pahawak ng isang lumang notebook. Hindi, umiling si Dr. Lopez. Ang kanyang tono ay bumaba at malungkot. Hindi kami ang gumawa nito. Ang pag-aral ni Dr. Victor ang totong simula. Nang suriin namin ang maulat ng kabiguan ng eksperimento ng Soviet sa mga journal at white papers noon. Sa sandaling iyon namin napagtanto kung saan kami dapat magsimulang tumakbo. Nang walang serye ng mga kabiguan mula sa inyong bansa, tiyak na nasayang din ang aming 7 taon. Nang marinig ang tapat na pagpapahayag mula sa kanyang bibig, ang aking maluha na pinipigilan ay sa wakas ay bumuhos. Dr. Victor, ang serye ng 827, kabiguan mo ay hindi kailanman nasayang. Ang data na iyong naipon ng unti-unti sa maliit na laboratorio sa Moscow ay ngayon ay namulala sa kabilang dulo ng kontinente ng Asia sa isang napakasimpleng laboratorio sa Laguna. Ang huling pahiwatik na iyong iniwan ay sa wakas ay natakpuan ng tamang tao at isinalin ito ng taong iyon sa mundo ng katotohanan. Tumayo si Alexei malapit sa akin at niyakap ng mahigpit ang aking balikat. Naramdaman ko ang parehong pangingini ng damdamin na nanggaling sa likod ng kanyang kamay. Sa loob ng cabin ng eroplano na papunta na pabalik ng Moscow, nakatanaw ako sa labas ng bintana. Mula sa maulap na puti, unti-unting lumiliit ang hugis ng Luzon. Isang bansa nasa panlabas ay walang kahit isang minahan ng hilaw na materyales ngunit nakakagulat. Ang maliit na bansang ito ang bagong nagpaliwana sa takdang aralin ng sangkatauhan na nakabinbin sa loob ng 80 taon.
Nagsalita si Alexi na nakaupo sa katabing upuan at binasag ang aking pagmumuni-muni. Dmitri, ano ang plano mo pagdating natin? Inalis ko ang aking tingin mula sa bintana at sumagot. Gagawa ako ng ulat. Isang opisyal na ulat na ipipresenta sa Russian Academy of Sciences. Ang pangunahing nilalaman nito ay upang makmungkahi ng isang proyekto ng pananaliksik sa material sa pakikipagtulungan sa Pilipinas. Lumaki ang mga mata ni Alexi. Pakikipagtulungan? Sila ay kalaban natin sa teknolohiya, hindi ba? Totoo iyan. Ngunit ang sinimulan ni Dr. Victor ay dinala hanggang sa finish line ng Pilipinas. Hindi na lang ito usapin ng kompetisyon. Ito ay tungkol sa pagpapatuloy. Hindi ba ganun naman talaga ang likas na daloy ng aham? May isang naglalagay ng unang brick at ang iba naman ay nagpapatuloy sa paglalagay ng brick sa itaas nito. Bagamat iba ang ating pasaporte at pagkamamamayan, pareho tayo ngang pangarap, medyo matagal. Nanatahimik si Alexi. Tila pinag-isipan ang aking mga salita. Pagkatapos, ay dahan-dahan siyang tumango. Kung malaman ito ni Dr. Victor, tiyak na matutuwa siya. Hindi ba? Sa sandaling iyon, ngumiti ako. Sa tingin ko, matagal na akong hindi nakangiti ng toto at nakaka-relax. Patuloy na umakyat ang eroplano. Lumagpas sa layer ng gaulap at ang tanawin sa labas ng bintana ay ngayon ay naniningning sa puting liwanag na pumupuno sa aking mga mata. Ang 3 araw sa lupa ng Pilipinas ay nagturo sa akin ng isang malaking aral. Hindi lang ito tungkol sa kung sino ang mas superior sa teknolohiya. Ang tunay na aral ay ang galing ng isang lahi ay hindi sinusukat sa dami ng likas na yaman na kanilang namana. Ang isyu ay hindi kung mayroon kang minahan ng titanium sa likod ng iyong bahay o wala, kundi kung mayroon kang pares ng mata na kayang makita ang potensyal at ang hinaharap sa likod ng tumpo ng mga bagay na itinuturing na basura ng iba. Kapag nahaharap sa pada nga teknolohiya na tinatakan bilang ganap na imposible sa loob ng 80 taon, ibababa mo ba ang iyong ulo bilang tanda ng pagsuko? O handa ka bang ipagpatuloy ang hamon na iyon ng 3,400 beses pa? Napilitang huminto ang namayapang si Dr. Victor matapos ang 827 na eksperimento. Kinuha nga mananaliksik na Filipino ang nahulo na baton at ipinagpatuloy ang pagtakbo ng 3,400 hakbang papasulong. Kung pagsasamahin ang pawis mula sa dalawang bansa, ito ay kumakatawan sa higit sa 4,200 matatag na pagsubok. Sa huli, ang terminong impossible ay isa lamang pangalan para sa pariralang hindi pa natin sinubukan ng sapat. Paglapa ko sa Moscow mamaya, ang unang destinasyon na pupuntahan ko ay ang libingan ni Dr. Victor. Nakatayo sa harap ng kanyang puntot, balak kong sabihin ang mga salitang ito. Guro, may nakagawa na. Ang pangarap na iyong sinimulan ay natapos na nila. Ang kanilang bansa ay walang likas na yaman. Ngunit mayroon silang di sumusukong espiritu. At sa inyong sumusubaybay at nagbabasa na agdang ito, nais ko ring iparating ang parehong mensahe. Sa mismong sandali na ito, sa isang sulok ng Pilipinas, tiyak na mayroong masiyentipiko at mananaliksik na ayaw. Sumuko sa harap ng problemang tinatakan bilang impossible ng iba. Hindi sa ilalim ng ningning kasikatan, kundi sa loob ng maliit na laboratorio na nililiwanagan ng fluorescent lamp, patuloy silang masigasik na nagtitipon ng data ng tahimik. Ang himala ng pagbabago ng 87% na basura sa 100% na halaga, ang himalang iyon ay hindi kailanman bumaba mula sa langit ng kusa. Ito ay isang natatanging tagumpay na binuo at inukit sa 4,200 sunod-sunod na kabiguan. Ang Pilipinas, isang bansa na nagdeklara ng sarili bilang isang higanteng tagagawa ng titanium na may zero na minahan ng hilaw na materyales. Ang unang bansa na matagumpay na nalutas ang material na krisis na nagpataas ng puting bandila sa Rusya, Amerika at lahat ng malalaking kapangyarihan sa mundo. Sa loob ng 33 taon na nasa ilalim ng Ministry of Defense ng Russia, palagi akong ipinagmamalaki ang paniniwala na ang aming bansa ay matibay at pinakamalakas sa monopolyo ng material na yaman. Ngunit ngayon, nang may maluwag at tapat na dibdib, yumuyuko ako ng may pagalang sa kanila. Hindi ito isang trahedyang pagkatalo. Sa halip,
Ito ay patunay na ang sibilisasyon ng tao ay umusat ng isang hakbang pa. Ang huling masalitang aking guro ay muling umalingaw-ngaw. Ang teknolohiya na ito ay tiyak na may magpapapekto balang araw. Guro, may nakagawa na at ang taong iyon ay ang Pilipinas. Iyan ang kwento ng pagbangon ng Pilipinas na nagpatumba sa 80 taong imposibleng pader na itinuturing na bunto ng Russia. Isang kwento kung saan ang isang maliit na bansa na walang likas na yaman ay nagawang sirain ang monopolyo ng mga higanteng kapangyarihan sa pamamagitan lamang ng isang siyentipikong pagtuklas. Mangyaring iparating at ibahagi ang kwentong ito sa inyong pamilya at mga kaibigan sa paligid ninyo upang mas maraming mata ang mabuksan at makita ang nakatagong potensyal na higante na humihinga sa lupa ng Pilipinas. Sa paglipat pabalik na ito, hindi ako nagsasawa sa pagtanaw sa labas ng bintana. Mula sa pagitan ng maulap na puti, ang lupain ng Luzon ay dahan-dahang lumalayo, tila gustong matunaw sa asul na karagatan. Sa aking kamay ay mahigpit na hawa ang isang luma at kumupas na notebook. Ito ay ang notebook ng laboratorio, ang pamana ng aking guro, si Dr. Victor. Sa pagimo ng pagugong ng engine ng eroplano, ang aking isip ay biglang lumipat. Nag-isip ng isang pangunahing pilosopikal na tanong. Ano ba talaga ang kahulugan ng basura? Sa loob ng 8 dekada, basta-basta nating itinuturing ang 87% ng alikabok ng titanium machining bilang isang pananagutang basura. Gaano man kamahal at kadakila ang orihinal na presyo ng material na iyon, ang ating mentalidad ay nagtatakda ng dogma na kapag kontaminado na, hindi na ito magagamit. Pinagpasyahan natin ang isang dead end, ipinikit ang isang mata, at pagkatapos ay itinapon. Marahil iyon ay isang uri ng ego at pagmamataas na naninirahan sa mentalidad ng magabansang mayaman sa yaman tulad ng Rusya. Kung hindi sapat ang stock, hukayin na lang ang bago. Ang tiyan ng ating mundo ay mayaman sa biyaya ng kalikasan, hindi ba? Ngunit ang pananaw ng mga mananaliksik mula sa Pilipinas ay lubos na naiba. Sa likod ng tambak ng mga basurang iyon, hindi sila nakakita ng pagtatapos. Sa halip, nakakita sila ng simula. Ang bawat butil nga alikabok bakal na itinapon, tinatakan bilang impossible, at sinipang nga malalaking bansa ay kanilang pinulot isa-isa at itinuring na parang hindi pa napapakintap na ginto. Ang kanilang bansa ay walang minahan. Kung hukayin man ng gaano kalalim, ang lupa na kanilang tinatapakan ay hindi biglang maglalabas ng titanium. Dahil sa ganap na pagkaunawa na iyon, lumipat sila sa pahuhukay ngang kayamanan ng kanilang talino at ngang disumusukong lakas mula sa loob ngang kanilang sarili. Kung ang kalikasan ay hindi mabibigay sa ating yaman, liliha tayong daan mula sa kung ano ang nasa harap nga ating mamata. Ang simple ngunit pambihirang malakas na paniniwala na ito ang matagumpay na nagwasa sa susing pinto ng sibilisasyon ng tao na nakasara ng mahigpit sa lubeng 80 taon. Ang dulo ng aking daliri ay muling humaplos sa huling linya sa huling pahina notebook na iyon kung ang mayukto ay maaring pahiwalayin. Ang pangungusap na isinulat sa nanginginig na sulat kamay ay hindi isang lapida ng kabiguan. Ito ay, sa katunayan, isang imbitasyon sa hinaharap. 3,400 beses. Iyan ang bilang ng mapaulit-ulit na eksperimento na hinarap ng pangkat ni Dr. Lopez. Isang numero na kayang basagin ang kaluluwa ng sinuman. Sa laboratorio na hindi kailanman nakatulog, araw-araw, sinuri nila ang data, sinira ang pader ng pakabara, bumaksak, at muling bumangon ng walang pagod. Ano ang sikreto ng lakas na sumuporta sa kanilang espiritu upang harapin ang tahimik at nakakapagod na laban na ito? Naniniwala ako na ang pundasyon nito ay walang iba kundi isang dalisay na layunin, ang kagustuhang magbigay ng serbisyo sa tao. Gusto nilang mapalipat ng mga pakpak na metal na mas magaan, mas matibay, at mas ligtas. Ayaw nilang abusuhin ang mayaman ng lupa ng walang pakundangan. Sa halip, determinado silang mag-recycle at pahabay ng buhay ng material upang mapanatili ang pagpapanatili ng lupa para sa masusunod na henerasyon. Ang tahimik ngunit nag-aalap na sigasik na ito ang nabigay buhay sa patay na metal. Sa katabing upuan, narinig ang pahinga ni Alexi na hinahakan ng panaginip. Ang kanyang muha na karaniwang matigas ang ulo at punong pagmamataas
ay ngayon ay tila mas kalmado at payapa. Sa isang sulok din ng kanyang puso, tanggap na niya ang katotohanan na ito. Hindi ito isang pagkatalo. Ang sangkatauhan ay hindi inalis. Tumatanggap lamang tayo ng baton sa relay race ng agham. Sa starting line kung saan bumagsak ang aking guro dahil sa pagkaubos ng hininga noon sa puntong iyon, sinambot ng mga siyentipiko ng Pilipinas ang baton ng pangarap at dinala ito sa finish line. Ang agham ay walang hangganan at ang pagkahilig sa pag-aral ay hindi nakakaalam ng limitasyon. Isang tao ang nauumpisa ng pangarap sa isang bahagi ng mundo at ang ibang tao mula sa ibang hemispero ay bumabangon upang may sakatuparan ito sa pamamagitan ng isang kadena ng hindi nakikitang pakikipagtulungan. Sa ganitong paraan, ang ating mundo ay patuloy na gumagalaw ng dahan-dahan ngunit palaging pasulong. Pagdating sa kabisera ng Moscow mamaya, ang libingan ng guro ang unang bahay na kakatukin ko ang pinto. Habang ipinagmamalaki ang aking dibdib, ire-report ko ng may pagmamalaki, "Guro, lahat ay napatunayan na. Ang lahat ng pagpapawis at buhay mo ay hindi na sayang. Sa isang malayang bansa sa malayong silangan, ang pangarap mo ay namulaklak at naging isang pares ngang magandang pakpak na pila na lumilipat sa hangin. Kayo na nagbabasa, ano kaya ang inyong opinyon? Ang higanteng pader na humaharang sa inyong buhay ngayon, ito ba ay tunay na imposibleng basagin? O marahil ang pader na iyon ay isang nakatagong pinto ngang posibilidad, naghihintay lamang ng isang paraan at susi na hindi pa nasusubukan ng sinuman? Ang kabiguan ay hindi nangangahulugang nakakita kang patay na dulo. Ang kabiguan ay isa lamang road sign na nagbibigay ng friendly na pahiwatig. Hindi ka makakadaan dito, subukan mo ang ibang ruta. Ang epikong kuwento mula sa Pilipinas na nagbago nga. 87% ng basurang alikabok sa 100% na sinak ng pag-asa. Ang himalang ito ay nagturo sa sangkatauhan na ang magiging tagapag-ukit ng hinaharap ay hindi lamang ang dami ng yamang mineral, kundi ang halaga ng kagandahang asal at katatagan ng puso ngang dataong nangangasiwa dito. Ngayon, sa sandali na ito, sa isang sulok ng mundo, o marahil sa isang maliit na sulok ng isang pabrika sa Pilipinas, tiyak na mayroong isang tao na walang tigil, na lumalaban sa mahangganan ng impossible. Ang pawis at luha nila ang siyang magpapabago muli sa karaniwan nating dogma, na magpapabago sa mundo upang maging isang mas mahusay na entablado ng buhay. Dahil dito, may kasamang paggalang at malalim na pasasalamat mula sa kaibuturan ng aking puso. Ipinaparating ko ang mensaheng ito para sa kanila. Maraming salamat. Milyon-milyong salamat na walang katapusan dahil hindi kayo kailanman sumuko. Umasa ako na ang pagsasalaysay na ito ay makakapanumbalik ng hangin na dahan-dahang magtutula at hahaplos sa inyong likod na nahihirapan sa agos na mga hamon ng buhay. Hayaan nating tapusin na lamang ang mahabang naratibong ito dito. Isang kamanghamanghang kwento kung saan ang isang bansa na walang likas na yaman ay nagawang baguhin ang kasaysayan ng mundo gamit ang talino, karunungan, at pagpapawis. Kung ang totoong kwento na ito ay nagtagumpay na makatama kahit isang ugat lamang ng inyong puso, hinihiling ko na ibahagi ito sa mga individual na inyong minamahal. Ikagagala ko rin kung maglaan kayo nga kaunting oras upang i-type ang Pilipinas Kaya o marahil ang galing ng kaluluwa ng tao sa comment section sa ibaba ng artikulong ito. Ang bawat salita ang tapat na suporta mula sa inyo ay magiging stem cell ang enerhiya na magbibigay buhay nga himala para sa ibang tao na nangangailangan nito. Patuloy na suportahan kami sa pamamagitan ng pagsunod sa platform na ito at iwanan ang inyong like. Sige, makita tayo muli sa susunod na pahina. Maraming salamat sa pagpapahiram ng inyong mata at puso upang samahan ako hanggang sa dulo ng kwento.